imagine having a relationship with a girl or a woman, di ba? And we do things together. Okay, mali yun. Yeah. Sa LGBT, ganun din. Hindi kita dinajudge na dahil LGBT ka. Pero kung nakipagrelasyon ka sa kapwa mo lalaki at meron kayong ginagawa, yun ang kinokondem. Yung relationship na yun. Okay? So, hindi ka naman dinajudge din. Sasabihin na lang namin, okay, kung ganyan ka talaga, yung nga lang, hindi ka naman makaka-receive ng communion, much the same way ako din. Hindi naman ako pwedeng tumanggap ng communion. So, parehas ang yun eh. Yung wala naha-highlight eh. Akala nila, yung ganung uri ng prejudice, sa kanila lang nangyayari. Hindi, ganun din sa amin. Ganun din kahit na kanino. Pero yung mismong acts na yun, how is it defined to be like? Well, ganito na lang. I-simplify natin, ang sexual act, for example, ginagawa usually yun ng babae at saka lalaki para maging valid yun at saka legitimate. Gawin nyo dapat yun sa context ng marriage. Okay. Outside of marriage, kahit babae at lalaki yan, ginagawa nyo yun, mali yun. So, iko-condemn yung ganong gawain. Okay? So, pero kapag ginawa nyo yun sa loob ng marriage, abay, tanggap yun. Ang problema natin dito, hindi mo pwedeng ikasal ng lalaki at saka lalaki. Oo nga. Hindi mo rin pwedeng ikasal ng babae at sa babae. At least na Catholic right. So, ang pangaral namin dyan, ay hindi naman kayo pwedeng gumawa ng gano'n kasi mali din naman talaga yung gano'ng gawain sa pananaw namin. Hindi ka namin ginajudge, pero pinapangaralan ka namin. Do you think malayo pa ang Catholic culture natin or yung religion natin to accept same-sex marriage? Palagay ko, hindi lang yung Catholic culture, Palagay ko kahit na yung secular culture, Yeah. karamihan yata dito, hindi ko pinapangunahan, hindi pa rin nila tanggap yung men-men eh. Pero women. being an influential institution, kung kayo yung sumulong nun, I think maraming bubukas yung isip nila or something. Well, I don't think so. I don't think so naman. I don't believe na kapag kami na nagsalita. At besides, hindi naman namin magagawa yun eh. May reason kung bakit hindi namin magagawa. Bakit nga? Rooted dyan sa Bible eh. Anong sinabi ng Bible? Man and woman. Okay? And the two become one. Okay. They are no longer two, but become one flesh. Ngayon, kami, hindi naman namin pwedeng baguhin ng Biblia. Ang ginagawa namin bilang ministro, bilang pastor, bilang pare, ang gagawin namin, kung ano nakalagay doon sa Biblia, hindi namin change, hindi kami mag-iimbento, i-reiterate lang namin. Hindi siya tawag doon updatable or something. Hindi mo pwede, Bible yan. Salita ng Diyos yan eh. Hindi mo pwedeng i-update yan sa dahil lang gusto ng mga tao. Hindi yon. Ganito dapat ang mangyari, Ang tao ang sumusunod sa Diyos. Hindi yun ang Diyos nag-a-adapt sa tao.